guys! It's me, Jane! For today's video, come and join us as we travel to Vietnam! First things first ay nag-check-in kami and nagbayad ng travel tax. We passed the immigration and thankfully there's no hassle. Tinanong lang ng immigration officer if sino yung kasama ko mag-travel. And sa time na to guys, gutom na kami so kumain muna kami dito sa Kenny Rogers. This is what I ordered, chicken, buttered corn, and mashed potato. After kumain, dumiretso na kami dito sa boarding gate para magchikahan and gumawa ng mga TikTok videos and magpahinga. Boarding time na guys, and kasama ko nga pala sa trip na ito si Elaine of Milane's Vlog. And for sure, most of you guys kilala niyo siya kasi isa siyang sikat na vlogger. Kasama din namin si Ray, and sayang di nakasama yung iba naming college friends. And hopefully next time, sana makasama na din namin silang mag-travel. Hello dito sa mga kasama ko magaganda! 10 PM pala yung flight namin guys. And yung flight namin to Vietnam is around 2 hours and 50 minutes. Look, napakaganda ng city lights, no? Umidlip lang ako ng konti and then nandito na kami sa Vietnam. Nag-vlog din pala si Elaine ng travel namin dito. Kaya i-follow nyo na rin siya para mapanood yung mga vlogs niya. Mabuti na lang din guys at hindi ganun kahaba yung pila ng immigration. Dito pala kami nagstay sa Rocky Hotel. Mag-quick room tour muna tayo. Meron silang 2 double bed, TV, refrigerator, and yung gusto ko lang talaga sa hotel is yung malinis and comfortable. Meron din tayo ditong mini sofa na pwede din gawing bed. And syempre, di pwedeng mawala yung full body length mirror for OOTD purposes. Dito naman tayo sa restroom. Okay na siya para sa akin kasi malinis and spacious na din. So, ayun, highly recommended ko din yung hotel na ito. Natulog lang kami and next morning, before tayo lumabas, syempre, OOTD check. Dapat medyo presko-presko lang yung outfit natin kasi napakainit talaga sa labas. Mabuti na lang at napaka-convenient ng transportation dito kasi need mo lang mag-book dun sa Green App. So, hindi mo na din kailangan maglakad-lakad ng napakalayo kasi mura lang din yung cost of transpo nila dito. Just waiting for our car. At yung first agenda namin for today ay mag-withdraw ng pera. Kasi guys, wala kaming cash. Even though nag-research naman ako na mostly tumatanggap naman sila ng card payments dito. But syempre, just to make sure, kailangan kahit papaano, meron pa rin tayong bit-bit na cash. Napaka-importante talaga guys na before kayo pumunta sa isang lugar na hindi kayo ganun ka-familiar, make sure to do your research para hindi kayo gaanong ma-culture shock na din. Dito pala kami magbe-breakfast guys, dito sa Pho Pasture. I'm not quite sure sa tamang pronunciation. So, yeah, isa itong sikat na kainan dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. We are here to try the traditional Vietnamese noodle soup. Mabuti na lang at medyo maaga-aga pa para mag-brunch and hindi pa ganun gatami yung tao. Yung in-order ko nga pala dito guys is yung mango shake and syempre yung pho. Umorder din pala ako ng veggie rolls guys. Di ko lang masyado nagustuhan yung cilantro sa loob. And finally, nandito na yung noodle soup. And guys, napakasarap niya kaso medyo nakulangan lang ako sa init ng sabaw. Ako kasi kapag kumakain ng mga pagkain na may soup, gusto ko talaga is kakainin ko siya na mainit pa talaga yung sabaw to the point na parang mapapaso na yung dila ko. So, ayan, mukbang time. Yung na-order ko pala is yung parang nandito lahat ng kinds of meat. Pero ano siya, puro beef but different parts. Natikman ko na yung pho na ito dito sa Pampanga. Pero iba pa rin talaga kapag tinry mo siya dito sa Vietnam kasi authentic and sobrang malasa talaga yung soup. Masarap naman itong spring rolls ng Vietnam kaso di ko lang talaga type yung lasa ng cilantro guys. Kaya next time nakakain ako na ganito, ipapaalis ko na lang talaga yung cilantro. Masarap din siyang i-dip dun sa sauce niya, which is yung peanut sauce. Nung kumakain kami, maya-maya lang parang napansin namin na dumadami na din yung mga taong dumarating. Pagkatapos nga namin kumain ay nakita namin itong system nila kung paano mag-deliver ng mga drinks. Na-amaze lang kami kasi yung gamit nila from the first floor ay lubid na may mga bottle handlers.
Kapag nag-visit kayo sa Ho Chi Minh, Vietnam, guys, highly recommended na i-try nyo dito. Pagkalabas nga namin ay may nakita kaming nagtitinda ng parang Vietnamese snacks dito at mga mangosteen. Nakalimutan ko yung name ng snack na to, pero para siyang waffle na crispy yung pagkakagawa. Masarap siya, guys. Para sa akin, yung lasa niya is yung cone ng ice cream. So, ayan, binilhan nga kami ni Elaine ng crispy waffle. If I'm not mistaken, around 70 pesos lang siya, guys. 10 pieces na din. Marami-rami na din yan at nakuha pa naming iuwi ang mga ito sa hotel. Pagkatapos namin kumain ay nagbook na ulit kami ng transpo para pumunta sa Saigon Central Post Office. Isa itong sikat na pasyalan, guys, dito sa Ho Chi Minh. Pwede kang magpadala ng mga postcards sa inyong loved ones or you can just buy and keep it as a souvenir. Mabuti na lang at nung pumunta kami dito ay hindi ganon kadami yung tao. Medyo mainit nga lang talaga, guys, kasi summer yun dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Mandami din nagtitinda ng iba't iba pang souvenirs. And so, ayun, nag-take lang kami ng mga photos, videos, and tinignan yung mga iba't ibang souvenirs and postcards. Napakaganda kasi ng mga design nila, guys, oh. At yung mga ibang tao talaga dito, they are taking their time to write handwritten letters and send it to their friends or loved ones. Mostly visited by tourists. Pagkatapos namin mag-ikot-ikot, aura-aura muna tayo for the gram. Thank you to my ever-supportive friends. Kahit napakainit sa labas, go lang, tiis ganda. Katabi nga lang pala ng post office yung Notre Dame Cathedral. Kaso, currently closed siya. Kaya pumunta na lang kami dito sa Book Street. Isa siyang mahabang street na madaming stores na nagtitinda ng iba't ibang klase ng libro. May mga nagtitinda din ng mga souvenirs and mga damit sa loob. Maganda din na mag-take ng mga pictures dito kasi very aesthetic yung place. Naglakad-lakad muna kami dito and sightseeing na din. Siyempre, di mawawala yung pagsushoot ng famous TikTok trend. Dapat talaga ay sa Hanoi and Sapa kami pupunta. Kaso may prior commitment na ako sa ibang friends ko kaya naisipan namin na dito na lang magpunta. And sa travel namin na to, yung main focus namin is to unwind, relax, sightseeing, and shopping. Ayaw namin masyadong mapagod and ma-stress. Kaya kapag napagod na kami, uuwi kami sa hotel para matulog at lumabas ulit para kumain, cafe hopping, and shopping. Dito pala sa Vietnam, guys, doble ingat lang talaga sa pagtawid kasi madaming mabibilis na motor and sasakyan. CO, under construction yung Notre Dame Cathedral. Pumasok muna kami dito sa Lotte Mall para magtingin-tingin ng mga pwedeng bilhin. Ako, guys, naghahanap sana ako ng mga sneakers or relo. Kaso, wala talaga ako nagustuhan. Pumunta nga pala kami dito sa roof deck para mag-take ng mga pictures. Maganda yung view kaso napakainit lang din talaga. Kaya binilisan na lang din namin mag-take ng mga pictures. Before kami bumalik sa hotel para magpahinga muna kasi napakainit na talaga, dumaan muna kami dito sa 7-Eleven para bumili ng mga snacks and drinks kasi wala kaming gaanong mga pagkain sa hotel. And ako, bumili lang din ako ng tubig kasi I'm trying to increase my water intake. Ayan, madami din mga noodles, fruits, vegetables, and different Vietnamese snacks. Ako, napansin ko lang din na parang healthy-healthy yung mga tao dito kasi palaging may mga fruits and vegetables. Yan pala yung mga snacks na nabili ko and tignan nyo to, guys, oh, ang cute ng packaging. Madami din pala ako napansin na coconut products dito, guys. So, ayan na yung mga napamili namin.
Nag-book na lang din kami ng car papunta sa hotel. Yung maganda dito sa Ho Chi Minh guys, halos magkakalapit lang lahat ng mga tourist spots and kahit saan madaming stores na pwedeng kainan. Pagkatapos naming makapagpahinga and freshen up, syempre hindi pwedeng hindi natin puntahan itong famous cafe dito sa Vietnam, which is yung Kong Cafe. Yung sikat na drink pala dito is yung coconut coffee. So, yun yung iti-try natin. Madami pa silang ibang binibentang products and souvenirs. Madami din pala kami nakita dito na nagwo-work. At dito kami sa second floor magsistay. Doble ingat na lang talaga ako dito sa stairs kasi medyo narrow siya. At medyo matarik din yung steps niya. Ayan kasi vlog pa more. Yung interior ng building na to ay medyo makaluma pero maganda pa rin siya and parang part na din siya ng aesthetic nila. Me and Elaine ordered the famous coconut coffee and Ray, I think she ordered cocoa with coconut also. Finally, here's our order. Ayan, napaka-cute ng kasama ko guys, oh. Umapaw na kasi yung drink namin, kaya need na talaga namin inumin kaagad. Lasang-lasa mo talaga yung coconut, at masarap talaga siya guys. Try nyo to kapag nagpunta kayo sa Vietnam. Pagkatapos namin sa Kong Cafe ay pumunta kami dito sa famous store na gumagawa ng banh mi, which is a popular Vietnamese sandwich. You can choose if you want all meat or all veggies. Ako guys, nagustuhan ko siya kasi yung in-order ko is yung all meat, pero parang lasa siyang tuna sandwich. Tasty siya and sulit na talaga kasi I think more or less 70 pesos lang ito, pero napakalaki na at mabubusog ka na talaga. Pagkatapos namin kumain ng banh mi ay pumunta kami dito sa Ho Chi Minh Square para itong malaking park na pasyalan and marami ding shops. Magaganda din yung mga buildings and parang Europe vibes siya. Best for taking pictures, food trip, and shopping. We just took our time na mag-sightseeing dito and walk. Madami din kaming nakitang high-end brands and nandito din pala yung famous na cafe apartment, which is isa siyang building na puro coffee shops yung mga nandoon. So, ito kami guys, di mawawala yung paggawa ng mga TikTok trends. Medyo nakakatawa lang talaga yung part na to kasi para kaming tanga dito. Pero okay lang kasi di naman nila kami kilala. At ito pala yung sinasabi ko na cafe apartment. Pero since nakapagkape na kami kanina, sa ibang araw na lang kami magta-try ng coffee doon. Dito pala kami nag-decide na mag-dinner dito sa Man Moi or Man Mo.
Not sure with the pronunciation. At mas maganda guys if you book a reservation here in advance kasi marami-rami din talaga yung mga tao na kumakain dito. Madami din silang binibenta ng mga souvenirs and coffee. Napakaganda ng place guys, and super accommodating din talaga ng mga staffs. Gutom na kami, so before bumalik sa hotel, kumain na muna kami dito. Pero syempre, hindi mawawala yung mango shake. Yan talaga yung pinaka-favorite ko na non-coffee drink. Bamboo straw din yung gamit nila dito. At ito yung mga in-order namin. That's all for today guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!